Maayong hapon po sa atong tanan. Magpailas ako sa inyo. Ako po'y Cagayanon din. Dako pod ko diri sa Cagayan. Nag-eskwela ko si Jose nung high school and college. At siguro wala mo kalimot sa atong former Senate President Nene Pimentel na taga Cagayan. Dito ko po, kay Nene Pimentel, dugay mi nagkuyog 17 years sa wala pa nakaila sa ako. Ang akong training sa akong pagpanilbihan sa atong nasod kay Nene Pimentel. Ambot lang, wako kaila tong isa. Sa prinsipyo, nagipakita ni Nene Pimentel, dere sa Cagayan de Oro, hantod dito sa nasyonal. Kabalo mo maigsoon, isa ako ka advocate ng OFW. Last election 2022, nidagan pod ko og party list ng mga OFW. Representative ko sa OFW, gatabangan nato ang atong mga OFW na nanginahanglan og tabang, nanginahanglan og aruga sa atong gobyerno, kita ay gatabang sa ilaha. Kamo dire, pangutan-unta mo. Kinsabay na pamilya diri ng mga OFW. Taas ang kamot, taas ang kamot. Di ba? Daghan kay ta dire. Pamilya sa OFW ni adto sa laing nasod para manginabuhi, para sa ilang pamilya, paeskwelahon nilang mga anak, pakanon ang ilang mga anak, hatagan og tsada nga panimalay na mapuy-an sa pamilya. Pero kung sila inyong pangutanon, kung na sila'y panginabuhi diri sa atong nasod, na sila'y panginabuhi diri sa atong dakbayan, dili na sila muadto sa laing nasod. Dinhi na sila manrabaho para kuyog nilang pamilya. Tungod kay napugos sila muadto sa laing nasod, kay dili nila gusto makita ang ilang mga anak na dili makaeskwela, makita ilang mga anak na dili makakaon, makita ilang mga anak na walay mapuy-an na tarong. Kaya kapit patalim ang ating mga OFW. Nganong nga kaistorya man nato ni? Tungod kay mauna ang hinungdan, mauna ang tinuod para sa atong mga OFW na muadto sa laing nasod para ang ilang pamilya mabuhi nila. Pangutanon na ako katong mga OFW family dere na dere. Pagka mo ba inyong tawagan ang inyong pamilya kung asa man sila nagtrabaho nga nasod, Mami, Daddy, kumusta naman kadiha? Unsay tubag sa inyo? Di ba ang simple na tubag nila sa inyo? Okay raman mi dere nak, okay raman mi dere, pero wala ta na sayod. Ang ilang kalipay, mukaon lang og noodles dito sa isa ka room, gahilak, kay dili sila makaistorya sa inyo na ang ilang kahimtang dito ay lisod, ang ilang trabaho dito ay lisod. Dili niya istorya sa inyo kay dili nila gusto na kamo mismo masakitan o makabalo kung unsa kalisod ang ilang kinabuhi sa laing nasod. Kung sila inyong papilion, laing nasod trabaho, dinhi sa atong nasod magtrabaho, mas pilion nila na kuyog nila ilang pamilya kaysa nahiwalay sila sa ilang pamilya dere sa Pilipinas. National issue ta. Sa panahon ni President Roddy Duterte po, anong ginawa niya sa ating mga OFW? Gihatagan niya ang Department of Migrant Workers ang ating mga OFW para tanan problema sa atong mga OFW. Masolbad, dili kung bisag asa lang paingon. Mauna natay Department of Migrant Workers para na sa atong mga OFW. Nalipay ba mo na gihatagan ta ni President Roddy Duterte? Ikaduha, ngano nang trabaho man sila dito? Tungod kay gusto mo kita ang atong mga OFW para sa ilang pamilya. Unsay gihimo sa atong Presidente Roddy Duterte? Iyang gihimo ang OFW Bank. Nakita ba na ninyo? Ang kasing-kasing sa atong President Roddy Duterte ay para sa tao, wala sa bulsa.
Ikatulo, ang atong mga OFW nihawa diri sa Pilipinas, 25 years old. Ilang years sa naing nasod? Niabot sila 50, 60 years old. Pag uli sa Pilipinas, puro na'y sakit, na'y maintenance, nawala ang quality time for the family kasi gihatag nila ilang kusog sa laing nasod para manginabuhi sa ilang pamilya na bilin diri sa Pilipinas. Malipay ba mo na inyong papa at mama, inyong igsoon, inyong anak, na human na lang inyong kinabuhi diri sa Pilipinas, tuwa pa sila dito mo pauli diri, na sakit ang ginikanan, kundi patay ng ginikanan. Makalipay ba na? Dili. Pero sige mo sa atong President Roddy Duterte, tanawon lang nato. Tanawon nato ang facts. Naghimo siya og OFW hospital. Para pag uli sa atong mga OFW, na sila'y kaugalingon na pag-adto nila sa OFW hospital, na'y mualima sa ilaha. Pangutana sa atong mga OFW, kamu ba, ikaw ba, naramdaman mo ba ang kalinga ng Administrasyong Marcos? Wala. Nga naman, tungod, kay wala nila gibutang sa ilang kasing-kasing ang kalisod sa atong mga OFW o sa ilang gihatag karon. Daghan kay mga information sa ako na niabot. Ang sulte, Sir Coco, tinuod ba na may gera ang Pilipinas at China? Intaon ng atong mga OFW kakabala sa ilang pamilya, gibilin diri sa Pilipinas, sila nanrabaho sa laing nasod, ang kakadunggan nila sa news at saka social media, away ng China at Pilipinas, basin daw, magkagera ang China at Pilipinas, looy kaayo ang ilang pamilya gibilin sa Pilipinas. So asa man ang kalinga ana sa atong administration karon. I-compare lang nato ang administration Duterte at administration Marcos. Ang administration Duterte, ang pagpanelbi sa atong mga kaigsuonan, kinasing-kasing. Kamu ba? Naramdaman ba ninyo? Nabatian ba ninyo? Lang pang-serbisyo nila sa ato karon para sa inyo? Pangutana, nabatian ba ninyo? Kabalon mo mga igsoon, lisod kaayo ang atong kahimtang ngayon. Kay kung unsa may mahitabo sa panahon karon sa away, kung sa unta dili na dili na magpadayon, kung sa manggali mahitabo maggera ang Pilipinas o ang China, looy kay ta. Walang nananalo sa gera, puro talo. COVID pa nga lang, hindi na natin alam ang gagawin. Paano pa kaya pag nakita mo ang mga bomba, tumitira na sa ating mga kung saan-saan, baka hindi na natin alam ang mangyayari sa atin. Kaya nakakalungkot po, hindi po tayo tumitira ng personal. Base lang po tayo sa mga issue ng ating mga kaigsuonan. Gapaminaw, gatanaw, galantaw, kung unsa man ang kaugmaon sa ilang pamilya diri sa Pilipinas. Kaya mga igsoon, pagmatsyag po tayo, huwag po tayo nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan sa nangyayari sa ating bayan. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili, ano bang mangipakinabang ninyo sa panahon ngayon, sa administration ngayon, kung sila ba ay ramdam ninyo. Huwag natin pagsisihan balang araw na tayo po ay magsasabi, sana noon ginawa ko na. Maraming salamat po mga igsoon. Once again, maraming salamat po, Sir Coco Naik, ang representante po natin mula sa sektor ng mga overseas Filipino workers.